Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin live via Zoom si Dr. Gary Dionisio, Dean of School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde. Magandang hapon, Dean Gary, and welcome po ulit sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Linya, and magandang hapon, Jack, at sa inyong mga tagapanood at tagapakinig ngayong hapong ito. Okay. Dean, sa tingin po ninyo, bakit iniuugnay si Representative Martin Romualdez sa mag-asawang Diskaya, gayong si Curly Diskaya na mismo ang nagsabi na wala siyang transaksyon sa mambabatas at ni minsan ay hindi pa niya ito nakikita raw ng personal? Well, kahapon napanood ko yung press con ni Senator Ping Lacson. At generally, yung context ng press con niya ay parang asaran nila ni Senator Amy Marcos. No? So, iniisip ko na lang parang, in retaliation dun sa asaran nila ni Senator Amy, sinasabi niya lang kay Senator Amy na huwag tayong maniwala sa mga ingay, etc. Pero ito, tingnan natin, yung pinsan mo, di ba? May ganitong kwento ngayon. No? Kaya imbestigahan natin. So, I think the context of that statement is basically to give an example na magandang na hindi pwedeng haka-haka, hindi pwedeng mga ingay ang mangyari dito, no? But rather may solid evidence para ma-convict, no? So parang yun ang advice. And very unfortunate lang yung example na nabigay ni Senator Ping Lacson at nabanggit yung pangalan ni Speaker Martin dahil pagbalikan mo naman yung kanyang transcript, mismo siya nagsabi, at the same time si Curly Diskaya, no, na wala talagang mga official transaction na nangyari between him, no, at yung si former Speaker Martin at even yung mga kasama ni former Speaker sa House of Representatives, no, wala namang nagsasabi na siya yung nanghuna dito sa flood control project, etc. So very unfortunate lang yung ganitong kwento at nadadala uli yung kanyang pangalan at sabihin na nahihila uli yung kanyang pangalan because doon sa naging bangayan nga, no, ni Senator Amy tsaka ni Senator Ping. And Dean, yung ano nga, di ba? Parang talaga may effort na i-link. Kung matatandaan mo, yung dati, nung loob si Gutesa, may mga nilabas pa na photos, naalala ko, maraming pumuna nun sa social media dahil pinakita yung mga maleta, tapos parang may family photo na nasa loob ng garahe. Sabi nga nung mga nakita sa social media, sino maglalagay ng family photo doon sa may garahe mismo? So yun nga talagang, nakikita nyo ba talaga, sir, na meron talagang group or kung sino man sector na talagang pinipilit na iugnay ito kay dating speaker po? Hindi naman nawawala yung concerted effort na idamay si former speaker or at the same time kung sino pa ang pwedeng idamay, no, sa usapin nga ng flood control, no. Lalo na alam naman natin na nagiging volatile na yung political situation natin, and 2028 tingin ko nakadikit pa rin ito kasi it will be a better excuse na ang mangyari flood control na lang pag-usapan natin, yung other corruption, kalimutan na natin yan. Paano yung mga other corruption na nangyari sa atin, no? So, and the best model for flood control project is none other than yung former leadership ng House of Representatives dahil nga kay Saldico. Kaya, tingin ko, maliban doon sa perhaps na unfortunate na example ni Senator Ping Lacson, meron din naman talagang concerted effort na gusto pa ring idamay, no, o idawit si former Speaker Martin Romualdez sa usaping ito. But nevertheless, even sa ICI, di ba, kung tatandaan natin, naalala ko ay personal na tumungo pa nga doon si Representative Martin Romualdez para ilahad yung kanyang mga nalalaman tungkol dito. At the same time, ipakita, no, na ang sinasabi nga ay wala siyang involvement tungkol dito. Baka siguro maganda pagtuunan na lang ni Senator Ping Lacson yung sinasabi niya. For example, yung kay Secretary Manuel Bonoan nga ng PWH na hindi talaga tama yung mga grid na sinabmit, no, sa House Representative. At saka si Representative Saldico, sana mapalabas na ito ng gobyerno para once and for all talaga harapin niya na ang kanyang pananagutan, no, dito sa Pilipinas dahil meron na siyang warrant of arrest. So ito pong muling nabubuhay na pagdadawit sa mga congressman po natin na wala namang ebidensya. May epekto ba ito sa lehitimong kampanya laban sa katiwalian, lalo na pagdating sa mga flood control projects?
Tingin ko meron dahil nama-model na nga yung issue ng flood control. Primarily, nalilihis natin dahil may mga personal tayong mga dinadawit, no? Katulad nga nitong nabanggit ni Senator Ping Lacson, no? So, kaya importante, fokusan talaga at sana nga rin yung ombudsman natin, lahat yan ay maging mabilis din talaga yung pag-asikaso nito kasi bottom line, sa totoo lang, kailangan harapin ng flood control pero marami pa rin tayong problemang dapat ding harapin at marami rin mga korupsyon na mga nangyari at hindi lang korupsyon, no? How to improve further our economic growth rate. 2026 is very crucial. May yung ASEAN summit gagawin sa atin, paano pa yung mga paghahanda natin ginagawa dyan. So, yun lang eh. Baka natali tayo masyado din sa usapin ng flood control. Hindi ko sinasabing hindi ito mahalaga, napakahalaga ito sa atin. Pero baka may mga nakakalimutan na rin tayong mga ibang mga bagay. So, while we are addressing the issue of flood control, perhaps we should also address other issues at hand that will help further to propel our economic growth rate and recover, no, yung hindi lalo na tong ating yung exchange rate between peso and dollar patuloy na bababa yan, no. Kasama rin yan sa mga dapat din nating tugunan, no, at hindi lang naman flood control ang tutugon diyan para umangat uli yung value ng peso vis-a-vis sa dollar. Okay, huling tanong po, Dean Gary, no, and partner, alam naman natin na yung sinabi nyo kanina, medyo namamadal na, nagugulo na yung flood control issue. Ang daming mga nangyayari sa gilid, tapos ito pa yung Cabral files na ngayon ay pinagdududahan pa yung legitimacy nito dahil parang definitely sa tagal niyan at pa konti-konti nilalabas, ina-compromise na ito. Tingin nyo, maibabalik pa natin back on track yung investigation na talagang yung purpose is yung accountability? May pagkakataon pa naman at ang sabi ko nga itong panahong ito, especially this first quarter, kung masisimulan nga sa Monday, sabi nga ni Senator Ping Lacson, yung Blue Ribbon and yung siguro yung Committee of Infrastructure or any committee sa House of Representatives, gawin talaga nila yung mga dapat gawin at lalo na rin yung ombudsman dahil sabi ko nga medyo nag-iiba na yung mga tono ng ating mga politiko at syempre 2028 hindi na yan malayo. In fact, 2026 in a normal calendar, this is the time for preparation for 2027 because 2027 is filing. So, nahaluan na ng politika kaagad itong tugon sa issue ng flood control. Kasi, sabi nga natin, di ba, malaki yung dapat imbestigahan. Hindi lang itong administrasyong nangyari itong issue ng flood control project dahil mismo sila Sara Diskaya at sila Curly, sinabi nila sa Senado na nagsimula yung kanilang major engagement sa mga kanilang mga kontrata during the time ng 2016, no, during the past administration. At makita mo yung kanilang paglobo, yung pag-angat doon. So paano na yung usapin na yon? Paano na yung mga bagay na nangyari, yung mga transaksyon na nangyari yon na malaki rin ang nawala sa atin. So let's look at this issue on a greater scale, but at the same time, wag natin itong i-model at wag natin itong ikabit doon sa ilang mga personality lang, no? Kasi importante talaga dito ay accountability at magkaroon talaga ng seryosong reforma yung ating budget process, yung ating budget execution at yung malaking role ng ating mga mamamayan para bantayan yung may mamalaking proyektong ito nang sa gayon ay hindi na mangyari or maulit, no, what happened in the past, especially yung napabayaan natin, no, yung past administration tsaka itong first 3 years ng Marcos administration dahil parang pinagkatiwala natin maigi yung mga programa at wala tayong masyadong ginawa para bantayan itong pera mamayan. So I think 2026 should be more of people's participation Opo. sa lahat ng aspeto. Alright po. Maraming salamat, Dean Gary Dionisio. Salamat din.